Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalastasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong papayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay sa isang exclusive subdivision na kumpleto po ang amenities gaya ng swimming pool, tennis court, children's park, park and picnic ground, jogging path, street lights, perimeter fence, at meron pong 24 hours security. Ito pong bahay ay may lot area na 325 square meters. Corner lot po ito at tungkol naman sa dokumento, ito po'y titulado. Buhay po ang may-ari kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Then ito naman pong bahay ay may floor area na 500 square meters more or less at ito po'y fully furnished. Kaya kung sakaling ma-acquire nyo po ito, ang kulang na lang ay kayo at ang gamit nyo. Gawa ng meron na rin pong mga furnishing sa loob nito. Isa po sa bagay na pwede nyo i-consider, especially kung naghahanap kayo ng retirement home ninyo, ito pong bahay ay meron pong kwarto sa ground floor. Kaya hindi na po kayo mahirapang pumanik sa second floor. Although, meron na rin pong mga gumagawa ng lifter ngayon, mga nasa 500,000, more or less, kung second floor lang naman, yung simpleng lifter. So, pwede naman po kayo magpagawa kung gusto nyo ang kwarto nyo ay nasa taas. Pero ganun pa man, ang kagandahan po dito, ito po'y may master's bedroom with own toilet and bath sa ground floor. At ito naman po yung main gate. Then yung covered carport, nakakasya ang dalawang sasakyan. Nakabakod na po buong property. Then tungkol naman po dito sa structure, maayos pa siya. Kung sakali man na maselan, siguro paparetouch nyo lang ang pintura. Pero may plano po si owner na paretouch na po ang pintura. May kausap na po siyang gagawa nito. Pero depende po yan sa inyo. Malay nyo, bago i-retouch ang pintura, ay ma-acquire nyo itong property para masunod naman yung kulay na gusto nyo. Pasok po tayo dito sa secondary gate. Then, ito po yung walkway na papunta sa garahe. Ito po yung tinutukoy ko kanina na main gate. Then, kakasya po ang dalawang SUV dito. Yan po yung concrete fence. At dito po sa kabilang side ay may setback hanggang sa dulo yan. Then meron din pong mga ornamental plants sa gilid nito. So may ilang steps ng hagdan dito. Naka-tile flooring na rin po. Then may countertop. Ito naman yung maid's quarter at toilet and bath. Dito naman may papagawa ng konti. Pero siguro pwede naman i-negotiate na lang yan kay owner. At ito naman po yung steel gate na papunta naman dito sa service area o sa setback ng bahay na covered na rin po yan. So balik po ulit tayo dito sa harapan ng bahay para check natin yung main door. Ito po ulit yung covered carport, yung main gate. Bago tayo pumasok sa bahay, ikutan po natin dun sa kabilang side. Then yan po yung stairs na papunta naman dun sa loob ng bahay. So dito naman po ay malaki ang espasyo na pwede nyong ayusin ng landscape. At dito po tayo nakapwesto sa corner side. Yan po, tunghay nyo po itong napagandang bahay ni Madam. At
punta po tayo dun sa dulo. So meron pong balkonahe at hanggang dito po ang property line. Actually, malaki pa rin ang spasyo dito. So ito po yung side view ng bahay. Then meron pong steel gate na papunta dun sa service area. Then yan po yung open lanai. So dun muna tayo dumaan sa harapan para iikot po tayo dito sa may balkonahe. So dito po ulit tayo galing kanina. Ito pong secondary gate. At may ilang steps po na hagdan dito papunta naman sa main door. So yan po yung pasad. Sa structure po maayos naman. Mapansin nyo po may ilang portion lang na chip ang pintura. Pero ganun pa man, mas maigi kung i-retouch nyo na. O depende sa taste niyo kung anong kulay ang pwede nyong ipapintura. So ito po yung balkonahin na tinutukoy ko. At ito po yung lanai na may security grill. Then papasok na po tayo dito sa loob ng bahay. Ito po yung naka-double wooden door at welcome po dito sa bahay ni Madam. Ito po yung living area o salas na double high ceiling. Then meron pong corner window. Then may blinds na rin po. Lahat pong nakikita nyong gamit o kagamitan o furnishings ay kasama po yan except sa personal stuff ni owner. Yung sala set, then dining set ay kasama po yan. Ito pong dining area ay meron pong ceiling cove design, crystal light, at ito naman po yung lanai na kung saan yan po yung color white na security grill. Nung nandun tayo sa dulong parte nitong property. Meron pong garden set sa loob nito. For sure, kasama na po yan. At paglabas po doon ay yung balkonahe. Then meron pong breakfast nook, may dalawang high chair. At ito po yung formal kitchen. Na meron pong kitchen countertop, stainless sink with faucet, wall-mounted cabinet, pin lamps dito sa ceiling, at storage ng kitchen utensils dito sa baba. Meron na rin po itong gas range, then range hood. At dito naman po yung double stainless sink, then may faucet, at kitchen window with security grill at blinds. Ito naman po yung secondary kitchen na kung saan mula po dito hanggang sa dulo ang kitchen countertop. Meron din po itong pantry at dito naman po yung common toilet and bath na naka-tile bathroom wall. Then ito pong bathroom door ay palitin na rin. So ito po yung secondary kitchen na meron pong glass windows at blinds na rin po siya. Then meron pong access door dito na naka-solid wood door na papunta naman ito sa service area. Yan po yung steel gate na tinuro ko sa inyo kanina nung nasa dulo tayo ng property. At mula po dito hanggang dun sa kabilang side naman, pag dinerecho nyo po yan, ay papunta dun sa maid's room o maid's quarter. Ito po yung dirty kitchen, may kitchen countertop, then kitchen cabinet, at ito naman po yung steel gate. At matatanong natin yung maid's quarter at banyo. So ito po yung dirty kitchen. Pasok ulit tayo dito sa loob. Naka-aluminum screen door na rin po dito. Then mula po dito sa service area, ito po ulit yung kitchen. Then, dito naman po yung pantry na naka-sliding mirror door. Then, glass rack. Hanggang dito po yan sa taas. So, mula po dito sa area ng kitchen, yan po yung dining area. Then, ito naman yung naipakita ko na kanina na lanai.
Ito pong dining set, kasama po yan. Actually, nabanggit ko na kanina. So, yan po yung main door. Ito yung hagdan. Akyat tayo dyan mamaya. Check po muna natin itong powder room. Naka-wooden door na rin po dito. At maayos din po ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall. May bathroom sink. Vanity mirror. So, wala po kayong papagawa dyan. Then, meron pong understair storage rin. So, ito na po yung tinutukoy ko na kung meron man po kayong senior citizen at PWD sa pamilya, ito pong kwarto na to ang para sa kanila. Malaki naman ang spasyo. Kompleto na rin po ang bedroom fixtures. May center lamp, pin lamp, may split type aircon, customized glass window with security grill and blinds, at meron din po itong sariling toilet and bath. Then naka-aluminum and glass door na rin po ito. May bathroom countertop, bathroom sink, water closet with bidet, at shower enclosure. May water heater na rin po. Then naka-tile bathroom wall at may bathroom window. So ito po yung master's bedroom sa ground floor. So paglabas nyo po, yan na yung dining area. At dun po sa living area ay pwede pong maglagay ng lifter. Yung tinutukoy ko kanina na kung gusto nyo ang kwarto nyo sa taas para hindi kayo mahirapang pumanik dito, ang price range po ay nasa 500,000. Ito po palang hagdan ay naka-wooden staircase, handrail at railing. Nandito na po tayo sa second floor at ito po yung family area. Malaki naman po ang espasyo nito at sa dulo po yung open below. Then meron din po itong customized glass window with security grill and blinds. At mula po dito matatanaw naman natin yung living area. So ito po yung tinutukoy ko na portion na pwede po kayo maglagay ng lifter kung sakaling ma-acquire nyo ito. At gusto nyo sa taas ang kwarto nyo. Yan naman kung medyo mahina na ang tuhod. So mula po dito sa family area, ito po yung hallway na papunta sa mga kwarto. At mapapansin nyo po, itong mga pintuan ng kwarto ay mga solid wood door at may carvings na rin. So ito po yung second bedroom. Napakalaki po ng espasyo nito. Then kompleto na rin po ang bedroom furnishings. May aircon, maayos ang ceiling, may glass window with security grill and blinds. Ganun din po itong sliding glass door na papunta naman dito sa may terrace. So ang terrace po ay paikot po yan hanggang dun sa harapan ng bahay. May garden set na rin dito. Then naka-tile flooring at stainless na rin po ang railing. Sa baba po nito ay yung garahe. So mapapansin nyo po dito sa taas, itong structure ay maayos na maayos. Even itong bubong. So depende po yan sa inyo kung retouch pa ang pintura. So yan po yung main door sa part na yan at yung secondary gate. At yan po yung glass walls and windows na nag-serve sa as natural sunlight. So, mula po dito sa balkonahe na napakaliga ng espasyo, babalik na po tayo dito sa kwarto. May security grill na rin po dito sa sliding glass door. So, tunghayin nyo po ulit itong second bedroom at meron po itong toilet and bath na naka-solid wood door. Ito naman po yung wardrobe na from floor to ceiling po yan. Ito po yung drawer and dresser. At hanggang dito po sa kabila ay meron din pong wardrobe na from floor to ceiling po yan. Dito naman po yung toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures. May vanity mirror, bathroom sink, water closet with bidet, shower enclosure, naka-tile bathroom wall. So far dito wala po kayong ipapagawa. Maayos na maayos po.
lalabas na po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. Meron po palang isang built-in cabinet dito na naka mirror door. Then meron pong wooden shelf. So ito po yung master's bedroom dito sa second floor. Then ito naman po yung wooden door, at paglabas po natin, ito po ulit yung hallway. Mula po dito matatanaw natin yung mga pintuan ng kwarto. Ito po yung pangalawang kwarto dito sa second floor, na kung saan sa spasyo sakto lang, hindi naman siya ganun kalaki at hindi naman ganun kaliit. Then meron din po itong wardrobe. At dito naman sa kabila ay yung pangatlong kwarto. Halos same size lang din po nung kabilang kwarto. Meron pong glass windows, security grill at blinds. Meron din po itong wardrobe na from floor to ceiling. So meron din pong bedroom furnishings na siya. So, labas ulit tayo. Then dito naman po yung pang-apat na kwarto. Naka-solid wood door na rin po ito. At sa spasyo, halos kasing laki din po nung kabilang kwarto, na kung saan dun po tayo galing kanina. Meron din pong malaking glass window with security grill and blinds, at may wardrobe at drawer. Labas po tayo. At dito naman po yung common toilet and bath. Naka-solid wood door. Then naka-tile bathroom wall, maayos ang toilet fixtures, may bathroom window na may blinds at may exhaust fan at center lamp. From floor to ceiling po itong tile bathroom wall. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Tagaytay Bypass Road, ang distance is 1.3 kilometers at ang travel time is 2 minutes. So, ito pong Tagaytay Bypass Road ay hindi nyo na po madadaanan yung main road ng Tagaytay, na kung saan sobrang traffic. So, mula po Manila, papunta dito sa property, via Tagaytay Bypass Road na po ang daan nyo para mapabilis na po ang biyahe. At mula naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 1.5 kilometers at ang travel time is 3 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 6.5 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Kompleto na po doon, gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat niyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 21 kilometers at ang travel time is 36 minutes. Ang Calac po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 65 kilometers at ang travel time is 1 hour and 27 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 22 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo ay mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming alok sa inyo. Sa lahat mong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.